6 na taon. Salamat tayo sa Panginoong lumikha. Yan, hello guys, no? Yan, welcome po tayo guys sa aking YouTube channel, no? Pinoy TV. Pag-usapan po natin guys, no? Ito po yung pangyayari po sa ating bansa, no? Itong video ito guys, ang aking ipakita sa inyo. Ito po yung paliwanag ni G. Sonsa. Itong video ito. Ito po itong tungkol noong pangyayari sa Congress. Yung pinipilit si Ka-Eric na ilabas ang kanyang source. At saka ito hindi sinasabi ni Ka-Eric yung kanyang source dahil mayroon po tayong batas, no? Na hindi mo pwedeng isiwalat ang inyong ilaglag ang inyong source. Kaya iyon sa Kongreso nakita kasi natin yung pinipilit siya. Kaya nangyari sa kay Ka-Eric yung nasa ito contempt siya sa Congress, sa House. Kaya itong kuan guys, itong video ito, panoorin natin at pakinggan po natin. Ito po yung paliwanag ni G. Sonsa. Dahil po ito ay nangyari din sa kanya nung nag-broadcast pa ito siya eh. Kaya pakinggan natin guys yung kanyang paliwanag. Ang estilo lang naman talaga, ito ang totohanan dyan. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang ano diyan, may ibang purpose sila. They want to send a message na, "Hoy, wag niyo kaming gagalawin, wag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, tapos pakukulong namin kayo." Hindi ho pwede yung ganon, no. Yung pa nga ang isa eh. Anong tawag nito? Unang-una, ang hindi ko maintindihan bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila, kunyari lang totoo na hindi naman, no, na merong bin-broadcast na ganito na sobra-sobra ang gastos, etc. etc. Bakit hindi si speaker ang umarap? Alam ko makaka-relate kayo sa matagal nyo po sa pamamahayag. Nakikita nyo po ba na ang ginawa ng Kamara dito nga po sa SMNI, particular sa mga anchors po ng SMNI, kung ikaw po ay aktibo pa, halimbawa nasa pamamahayag ka pa, nasa height ka pa ng iyong pamamahayag na karir at naganap ito, magkukos ba ito ng chilling effect po sa inyo? Malaki impact niyan. Kaya nga ako nung sinusubaybayan ko, pinapanood ko. Nalulungkot ako, Admar MJ, kasi ang taas na respeto ko sa Kongreso, especially sa House of Representatives. And I remember, minsan na-imbita ako rin as a resource person nung kapanahunan nung issue ng suhulan sa NLEX na anong tawag nito, na pinagbibigyan ng pera yung mga congressman. I remember kasi ako ang nag-discuss niyan on the air, no, sa radyo at sa telebisyon. So sinumo nila ako. Sabi ko, wala namang problema. So I attended. I made sure na anong tawag nito, nagdala ako ng abogado para at least guided ako. Dahil yun naman talaga ang dapat, lahat ng anong tawag nito, mga pagdinig, kung kinakailangan mong ng legal advice, dapat you will be provided a counsel of your choice, no? So, kasama ko noon sila Atty. Chudorte at saka may isang abogado pa, no? Pagkatapos, sabi nila, kaya mo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 3 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang source ng aking information. At tapos, kaya sabi nila, sige, kung hindi ba pwede,
kaya mo bang sabihin in tawag nito, in executive session? Sabi ko, sir, bakit ho kinakailangan ng executive session? Public ako yan, kinakailangan ng publiko alam. Ngayon, kung ako'y pipilitin ninyo, at kasi katulad din mo, gusto nilang anong pangalan nito, bigyan ako ng tawag nito ng cite for contempt. Sabi ko, sir, kung isa-cite for contempt ninyo ako, anong tawag nito? Might as well ka ako, di sasabihin ko na. Pero ayoko na executive session. Gusto ko open court. O sabi ko, sige, umpisahan na ho natin, Mr. Chairman, kako kay Congressman Abaya noon. Umpisahan ho natin, Senyor. Kompleto naman ako listahan dito. Nandito naman halos yung lahat ng ibubulgar ko. Kung gusto ninyo, kasi live naman tayo on TV, on camera, biglang sinuspend yung session, hindi na tinuloy. Kasi kompleto ako, pati video, pati Pero ang mabuti naman, kasi nagkaroon ng bagong batas, yung Republic Act, yung Soto Law, ngayon, pagkatapos noon, which guarantees yung mga mamamahayag na hindi mapipilit na sabihin na oy bulgar kung saan nanggaling ang source, no? Pero sa kaso nila Mr. Celis at saka ni Miss Badoy, anong tawag nito, wala namang dapat anong tawag nito, panggigipit ng gano'n kasi simple lang let them replay the video at doon makikita na nagtanong yung mama. Kaya ako tinatanong nga sa mga post ko kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos yung pagtatanong. Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with contempt, sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing cases of anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. Isa pa MJ, Admar, maganda sigurong malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court which now forms part of the laws of the land, yung kaso ng Farmally versus Senate na sinasabi ng Supreme Court, while the court recognizes the contempt powers of Congress, it cannot abuse it. No? It can hindi siya pwedeng abusuhin. Kaya yan, malinaw yan. No? So, ewan ko, kasi nanghinayang ako at nalulungkot kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, ako ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN.